La ya'lamul ghaib. Alam niyo yung ilmul ghaib? Ito yung mga hindi natin nakikita nga, yung paniniwala natin dito. Patungkol sa Allah, sa anghel, sa propeta, sa qadar, sa kabilang buhay, sa anghel. Tapos yung mangyari bukas. Ilmul ghaib yan, yung nasaan yung impyerno, nasaan yung paraiso, yung mangyari sa ayaw wal akhirah. Yan ang tinatawag ng ilmul ghaib. Basta naniniwala ka sa Islam na meron tayong dapat paniwalaan pero hindi natin kita ng mata natin, tinatawag ng ilmul ghaib yan. So sabi niya, la ya'lamul ghaib, walang nakakalan ng ilmul ghaib maliban si Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, kung la ya'lamu man fis samawati wal ard, al-ghaiba illallah. Sabi mo Muhammad, walang nakakaalam ng ilmul ghaib sa kalangitan, pati sa ibabaw ng lupa, maliban si Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib, at kay Allah Ta'ala lamang ang nakakaalam ng susi ng ilmul ghaib. Wala ya'lamuha illahu. At walang nakakaalam niyan maliban si Allah Ta'ala. Kailan uulan? Ilmul ghaib yan. Walang nakakaalam yan. So walang nakakaalam ng ilmul ghaib maliban si Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, alimul ghaib. Ang nakakaalam lamang ng ilmul ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Wala siyang ipinapakitaan ng ilmul ghaib kahit sino. Illa man irtada min rasul. Maliban lamang kung sino pinahintulot niya ng mga propeta. Pinahintulot niya kay Propeta Muhammad makita yung paraiso na nag-Isra wal Mi'raj, di ba? Pinakita ang impyerno sa kanya. Di ba? Umabot siya sa kalangitan, ang Isra wal Mi'raj. So maliban kapag pinahintulot ni Allah Ta'ala. At meron dalawang uri ng ilmul ghaib. Ang unang-una, yung al-ghaibul mutlaq. Yung general na ilmul ghaib. Yung pangkalahatan talaga walang nakakalam yan. At meron naman tinatawag na mutlaqul ghaib. Yung specific na ilmul ghaib lang. Yung specific na ilmul ghaib, pwede malaman ng tao yan. Nasaan nakalagay yung wallet ni Sammy? Hindi niya makikita, pero alam mo kung saan nakalagay yan. Hindi niya nakita mo, pero mayroon siyang idea. Ang tawag diyan ay mutlaqul ghaib. Yung patungkol sa ganyang bagay, ay alam ng tao na tinuro ni Allah Ta'ala yan. Pero ang tinutukoy dito, wala nakakaalam, ito yung al-ghaibul mutlaq. Yung general talaga, yung pangkalahatan ng walang nakakaalam yan. Sabi dito, at ang general na ilmul ghaib, walang nakakaalam niyan kahit mga anghel pa na malapit kay Allah Ta'ala, kahit si Jibril alayhis salam. Kahit ang mga propeta, hindi nila alam yan. Maliban kung itinuro sa kanila ni Allah Ta'ala. Okay, tuturuan kita, ito. O, pinakita ko sa kanya yung paraiso, pinakita ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad. Wala. O, pero ang pinakapunto, walang nakakaalam niyan kung hindi sa permission ni Allah. Yung mangyayari bukas alpab, alam mo ba? Hindi. Kailan kaya man alpab? Di mo alam. So kapag pumunta ka sa manghuhula, diyan sa Quiapo, nagpahula ka, kailan ako yayaman? Parang naniniwala ka ng ilmul ghaib ni Allah Ta'ala, meron siyang kahalip tulad ng mga nanguhula na yan. Hinati mo kasi, yung rububiyya ni Allah Ta'ala patungkol sa kanyang kaalaman eh. Yan ang dahilan kung bakit naligaw yung Kristiyano. Kasi yung rububiyya ni Allah Ta'ala, siya lang bibigay tagapaglikha, nagbibigay ng biyaya. Parang sinasabi ng Kristiyano, si Jesus may kakayanan din. So hinati ang rububiyya, binigay kay Jesus. Ang ginawa nila, sino ba nila si Jesus? Binigyan ng uluhiyya. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, patungkol kay Isa alayhis salatu wassalam, kana ya'kulani ta'am. Pati si Maria alayhis salam, nanay ni Jesus, ay kumakain lang sila ng pagkain, namamalengke. Tao lang sila. Wala silang parte ng rububiyya ni Allah Ta'ala. Ano ang pinapunto dito? Bakit binanggit niya Allah Ta'ala na ang propeta kumakain na mamalengke, si Jesus kumakain din yan? Anong gustong sabihin ni Allah Ta'ala sa Quran, ba't niya sinasabi yan? Kasi bilang tao, hindi yan mabubuhay maliban kailangan niya ng nilalang. Ang isang nilikha din. Anong nilikhain kailangan mo din para mabuhay ka? Pagkain, ano pa? Kailangan niya ng inumin, ng hangin, ng asawa. So siya ay nilalang, nangangailangan siya ng pagkain na yung pagkain ay nilalang din. Nilikha din. So ikaw nilikha, nangangailangan ka ng ibang nilikha para mabuhay yung pagkatao mo. Kaya sabi ni Allah Ta'ala patungkol kay Jesus, isang propeta na namamalengke at kumakain. So hindi pwede sambahin ng isang nilalang na nangangailangan ng nilalang. Kasi ang kompletong Panginoon, wala siyang pangailangan sa iba. Kasi kung Diyos siya o Panginoon siya, bakit niya kailangan ng pagkain? Eh hindi ba dapat ang isang Panginoon hindi kailangan ng pagkain? Na walang pangailangan sa iba? Kaya nga sabi, Allahus Samad. Si Allah Ta'ala ang Samad. Ibig sabihin ng Samad ay nasa Kanya ang pinanggalingan ng lahat ng pangangailangan at wala siyang kailangan. At kumpletong Panginoon siya. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, kung sasamba ka lamang din ng isang Diyos-Diyosan, eh di sana nag-isip ka. Bakit sasambahin mo ang rebulto nang hindi naman nakakagalaw, hindi nakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakakain? At kung gagawin niyo naman Diyos ang isang propeta,
na ito mas advanced pa kasi ito gumagalaw, tao to, itong rebulto hindi gumagalaw. Eh, gumagalaw na to, nangailangan din ng nilalang. Kailangan niyang kupagkain. Kaya nga sabi ng kuffar ng Quraysh, sa Makkah patungkol kay Propeta Muhammad, Mali hadar Rasul, yakulot ta'am wa yamshi fil aswaq. Bakit kung ikaw pa yung Propeta Muhammad, bakit ikaw pa yung pinadala ni Allah? Kumakain at tumatahit na mamalengke. Yung mga Quraysh, yung mga kafir na to, hindi nila matanggap na si Propeta Muhammad ay propeta ng Allah na tao na naglalakad. Pero tinatanggap nila ang isang Diyos nila ng isang rebulto na hindi kayang gumalaw. Hindi ba dapat kung tatanggihan nila si Propeta Muhammad na propeta na taong gumagalaw, hindi ba dapat mas tanggihan nila yung Diyos nila na hindi gumagalaw? Ba't nila tinatanggap itong rebulto na statwa lang, na hindi nagsasalita, hindi nakakarinig, na galing sa bato? Mas tinatanggap nila to, tapos hindi nila tinatanggap si Muhammad na gumagalaw na tao.